Anong bago ngayon sa GV Florida? Sleeper bus? Anong pagkakaiba nito sa iba? At safe ba itong sakyan? Gaano ito kakomportable sakyan? Naglabas ang GV Florida ng mga Scania sleeper bus. Pinili nila ang Scania na isang Swedish bus manufacturer para mag-refleet ng kanilang mga buses. Napili nila ang Scania para ma-improve ang kanilang serbisyo sa kanilang mga suking pasahero at makapag-provide pa ng mas ligtas at komportableng biyahe. Ngunit hindi pa sila tumigil sa pag-improve ng kanilang mga buses. In-upgrade pa nila ng mas maganda ang kanilang mga executive sleeper bus. At nilabas nga nila itong cyan color sleeper bus. Mas pinaganda pa ang interior nito at mas pinakomportable ang mga sleeper beds nito. At ayaw pa nilang paawat. Umorder pa sila ng mas bagong modelong Scania. Ang Scania K410 with advanced emergency braking at lane departure warning. Last August 21, inabangan ng mga kapwa bus enthusiasts natin ang new Scania K410 ni GV Florida sa iba't ibang lugar sa La Union at Ilocos. Ang balita ko pa, 8 hours silang nag-antay sa daan para lang makita ito at mapicturan. Since wala silang idea kung anong oras dadaan at nasaan ang bus ni Florida. At naging successful naman ang mga kapwa bus enthusiasts natin. At exactly 4 AM, nakunan nila ng video si Florida. Ngunit, ano nga bang meron dito sa bagong Scania ni Florida na sinasabi natin? Ito ang bagong model na Scania K410 New Generation Bus. Dumadating ito ng buo na ang chassis. Ire-reassemble na lang para tumakbo ito. May haba itong almost 9 meters for us to run the chassis. With 410 horsepower engine, common rail direct injection na ito ngayon. Unlike before na direct injection pa ang engine nito, mas magiging matipid palalo ang fuel nito. As you can see, solid na bakal ang meron si Scania, imported from Sweden. Ang bumangga dito, giba talaga. Hindi manipis na bakal ang ginagamit nila. Protection na rin ito sa makina kung sakaling may bumangga. Isang engine belt pa rin ang ginagamit natin as a standard. And another belt for aircon compressor which located naman dito. As you can see, maganda ang aircon compressor mounting nito with vibration support. Dalawa pa rin ang alternator na ginamit dito with 150 ampere each, better for more electronic accessories. Ito naman ang air cleaner niya at radiator fan with automatic cooling system. Ito naman ang rear axle niya. Ito naman ang mga air access sa bawat air tank niya, which merong mga purpose. Isang advantage din ito na kung sakaling maplatan ka sa daan o magbawas ng hangin ang gulong mo, pwede kang kumuha ng hangin dito. Ito naman ang AdBlue tank niya. AdBlue is additive na ini-spray sa usok na lumalabas sa mga tambucho ng bus para maging Euro 5 ang binubuga nitong usok. Ito naman ang front axle niya. Nandito naman located ang fuel tank niya sa gitna ng chassis. May access ka sa fuel tank left and right. As we can see, purely Scania lahat ng materyales. Even ang mga bakal na ginamit dito, masasabi natin na you will expect what you paid for. From here sa gitna ng chassis, babaklasin itong mga bolt na ito. Hindi ito kinakat sa mga bakal dahil may tendency humina ang quality ng bakal nito. Ang mangyayari dito, babaklasin ang gitna saka ito gagawa ng center box
para humaba ito into 12 meters length. Sa gitna tayo naghahaba ng bus, hindi sa harap at likod, based sa bodybuilding guidelines. And here's the first two Scania K410 of GB Florida. As we can see, medyo high-decker ang ginawa nila dito para mas maging maganda ang room height ng bawat sleeper cabin nito. Maybe nasa 3.8 ang height at binaba rin nila ang flooring para mas lumuwag pa. Pinahaba nila ito ng almost 12.5 meters para mas maging mahaba ang mga sleeper beds nito. As you can see, ang mga bintana niya ay 2 pieces glass na rin per cabin. Nilagyan din nila ito ng LED lights para mas maging maganda. Ang gulong na ginamit dito ay Bridgestone with hubcaps na rin. Ito naman ang rear design niya. Nilagyan na rin natin ng Scania sticker bukod sa Scania emblem. Naging maliit ang luggage compartment niya dahil binaba nila yung flooring nito. Although wala namang masyadong mabagahe sa mga mananakay ng sleeper. As we can see, dito tayo nag-adjust ng haba sa wheelbase or gitnang area ng bus. Here's the data plate of Scania. Makikita natin na ang model code niya is K410 B4x2 CB. Ang headlight na ginamit pa rin nila dito ay galing sa Yutong C12. Medyo naka-smoke effect siya, kaya mas maganda. Tignan naman natin ang engine room nito. Ganito ngayon ang bagong engine ng Scania. Halos same lang din naman ang tunog, pero mas naging pino unlike before. What do you think? Imported ba ang body nito? Aakalain ba natin na locally made lang itong sleeper bus nila? This unit is proudly made by GV Florida. Sila mismo ang gumawa ng body nito. From scratch and more improvements, halos na perfect na nila ang paggawa ng locally made body. Kahit na locally made ang body nito, malaki na ang naging improvement sa gawa nila. Nawala na rin yung rubber rail dito sa itaas ng sidings niya. Dito na lang meron sa gitna. Makinis ang pagkakagawa ng pintura nila. Walang alon-alon sa sidings. Ang mga luggage compartment aligned at wala ng gap. So far, sa unti-unting improvements at upgrades, kayang-kayang makipagsabayan ng Pilipino sa mga imported buses. Pasukin naman natin ang loob nito. At syempre, kailangan natin i-experience kung gaano ba kakomportable ang sleeper beds nito. Nandito tayo ngayon sa lower deck bed niya. As 5'5" ang height, maluwag naman para sa akin ang haba nito. Maganda at maaliwalas. Meron din siyang ambient light dito sa gilid at cup holder. Meron ding sariling entertainment LED TV na pwede kang manood ng movies at makinig ng music. Meron din siyang curtain for your privacy na rin at adjustable air conduct at room light. Ito naman ang perspective niya. Malaki ang room height niya. Hindi ka mauuntog. Makapal yung foam na ginamit nila dito at lahat ng siding ay gawa rin sa foam kaya hindi ka mauuntog. Napaka-komportable din talaga ng bed nito. Meron din individual seatbelt for your safety. Ngayon, kung nakabook ka naman sa upper deck o sa itaas, naisip ba natin kung paano ka aakyat dito? Wala naman tayong nakikitang hagdan para akyatin ito. Syempre, may trick dyan ng Florida. Meron itong switch dito sa itaas para bumaba itong hagdan niya na naka-fold. Ang galing, di ba? Naisip nila yun. Kaya nila ginawa ito para mas safe umakyat at hindi mahirapan, lalo na yung mga elderly passenger nila. Sturdy rin ang hagdan nila at malinis dahil natutupi siya.
Ito naman ang perspective ng nakahiga sa upper beds niya. Same with lower bed, mahaba rin. Hindi naman siya nakakalula dahil same lang din ng sukat sa ibaba. Ito naman ang other perspective. Hindi ka rin mauuntog dito sa taas dahil mataas din yung room height niya. Same with lower bed, malalambot din ang materials na ginamit dito kaya hindi ka mauuntog. Napaka-premium talagang tignan itong bagong bus nila. Elegante sa paningin. Mukhang imported nga para sa akin. May laban sa imported actually. Even itong ceiling niya, naisip din nilang gawing mas elegante tignan ang design, pati na rin ang ilaw niya. Equipped din ito ng CR na located dito sa pinakadulo. Kompleto with bidet, sink na may sabon at salamin. Dito nila nilagay sa likod ang CR para hindi nakakaistorbo sa mga pasahero. Meron kang privacy at hindi rin mangangamoy sa harap ng mga pasahero. Sobrang kapal ng bed talaga nila. Sariling gawa nila ito. Na made in Uratex pa daw ang foam na ginamit. Maganda ang pagkakagawa at design ng bed nila. May laban talaga. Kahit itong mga seat number, umiilaw din. At ang flooring na ginamit dito ay wood type vinyl. Sino ba naman ang hindi sasakay sa ganitong klaseng bus? Malambot na kama, may sariling TV, may libreng snacks pa, at kape sa biyahe. Mala business class ng eroplano ang datingan. Naaakalain nating imported na bus. Tignan naman natin ang driver's area. Ito ang bagong dashboard ng Scania K410. As usual, wala nang traditional na kambyo dito sa gilid ng driver si Scania. May mga China buses na ang kambyo nandito sa dashboard. Si Scania andito sa ilalim ng manubela ang kambyo na usually knob ito ng wiper. But kay Scania, ito na ang pinakakambyo niya. D is for drive, N is for neutral, and R is for reverse. And that's it. Accelerate ka na lang. Automatic ka nang aandar. Less pagod para sa driver. Maiiwasan ang disgrasya. Ito namang switch na ito is secondary brakes. Ito yung exhaust brake niya at retarder. Pag naka-switch on ito, yung initial na tapak mo sa brake pedal, retarder ang gagana, hindi service brakes. Mas mapapatipid natin ang brake pads. Meron din itong manual na 5 stages. Hilain mo lang ito pababa. Hydraulic type ang retarder na ito, unlike sa iba na electronic type na pwedeng masunog pag naibabad mo. Meron ding manual mode itong kambyo natin dahil ang transmission na ginagamit pa rin ni Scania is manual. Meron pa rin itong clutch, wala lang clutch pedal. Meron itong clutch actuator na nagsisignal para magpalit ng gears. Kaya tinatawag natin itong semi-automatic. Unlike sa ibang brand na fully automatic na naka-torque converter. Pwede mo siyang i-automatic mode or manual mode. Para i-manual mode, up and down ka lang para mag-select ng gear. Makikita natin na merong 12-speed forward itong bagong modelong Scania. Siyempre, ang sasabihin ng mga tao, sobrang dami naman ng kambyo niya. Baka mabilis yan. Oo, marami siya. Una, relax ang makina mo. Hindi stress. At mas mapapatipid mo ang fuel consumption niya. Pangalawa, nakaset ang speed limiter nito via computer na hindi natatampered. Kahit anong tapak mo sa 80 o 90, hanggang doon na lang siya, hindi na siya uusad. Isa pang features nito ay ang driving modes. Meron itong economy, standard at power mode. Marami ka rin makikita dito sa dashboard. Ultimo brake lining percentage at clutch disc percentage. Kaya mong i-monitor. Ultimo mga posibleng sira ng bus, madedetect na rin dito. Ito naman ang switches for suspension. Pwede nating ibaba at itaas ang suspension ng bus. Meron din itong traction control
at hill hold. Isang bagong safety feature ng Scania ay ang Advanced Emergency Brakes at Lane Departure Warning. Ang Advanced Emergency Brakes, kapag may nag-full stop sa harap mo, kahit hindi ka tumapak ng preno, kusa siyang hihinto. At ito naman ang monitor for CCTV cameras at dashcam na naka-live kahit patay ang makina. Talaga namang hindi pa aawat ang GV Florida sa pag-upgrade ng kanilang mga buses. Kino-consider talaga nila ang safety ng kanilang mga suking pasahero at syempre ang pagiging komportable sa biyahe. At ang malaking tanong, saan ito babiyahe? Region 1 o Region 2? Atin niyang aalamin sa mga susunod na araw.